Mrs. Danilo Butoni. Are you currently an LDR? Masya siya ng pinili. Diba, no? What's it like being Mrs. Danilo Butoni? Gusto niya yan pag yun ang topic. Gusto niya yan. Oo, kahit sa shooting, minsan naiinip pa siya, parang kaya naman mabubuksan yung topic tungkol sa mag-asawa. So, ayan. Go again. Katulad din ng pagiging breadwinner at pagtulong sa pamilya, ito naman yung part na ako naman, yung masaya, kumpleto, ganon. So tama lang ang dating ng mga chapters sa buhay ko. So kung noon medyo chaotic or marami akong tanong, ngayon parang nasagot lahat ng tanong ko at parang lahat ng ginagawa ko sa trabaho, para sa pamilya ko, buo yung puso ko, parang sabi nga ni Vice, ang motivation lang naman talaga ng lahat ay love. So, ayun. Nahihirapan ako sa shooting talaga. Ang hirap ba daw yung LDR, sabi ni Marinel? Tanong ni Marinel. Yes, mahirap ang LDR. Maraming... Mahirap daw kasi yung video lang, di ba? Yung siguro sabi, ang hirap kasi magbibidyo ka na, tapos magtatanggal ka pa ng bra, kasi isa lang hawak mo, cellphone, yung gano'n. Nahihirapan daw siya. Delikado yung pagsagot na to. Oo, mahirap ang LDR, pero kung handa naman kayo at creative kayo. Yan! Nalagi! Creative kayo, makakarating kayo sa finish line. Ang mga breadwinners talaga, madiskarte. Oo! Yung ibang pinakamahirap na diskartehan niya, yung paba. Thank you again, maraming salamat. Next is from Natalie Tomado, Philippine Star. Vice, ang question niya for you is, can you share the extent of your role in choosing the cast members, kung meron, and any particular special reason that made you excited to work with them? Especially the first-timers. Simula pa lang, actually wala pa kami buong concept. Ang request ko lang agad talaga, si Gladys at si Sean. Kasi, ito na yung, hindi pa po yung concept, pero gusto na namin, lahat kami gusto namin, hindi lang siya comedy movie. Gusto namin drama comedy. So, alam ko simula pa lang na kailangan ko ng tulong. So, hihingi ako ng tulong, depende ako sa tulong dun sa mga malalapit agad sa akin. So, si Gladys at saka si Jong yun, kasi closest, very close ako sa kanilang dalawa. Kasi alam ko, ang galing-galing nila sa drama. So, hindi ako mahihiyang humingi ng saklolo at alam kong susuportahan nila ako. Yung kay Eugene, actually si Eugene ang ayoko muna siyang ka-joy. Hindi, promise, si Direk June kasi syempre may personal relationship siya. Si Direk June gumamit ng friendship card para kunin si Uge kasi gusto niya talaga si Uge for the role. Ako sabi ko, ayoko pa kasi meron akong dream na project na kasama si Uge. Sabi ko ayoko kasi may meron akong gusto na yung dalawa kaming bida. Kaya ayoko muna kasi una, nahihiya ako kay Eugene. Sabi ko, nahihiya naman ako yung support, di ba? Gusto ko dalawa na kaming bida, yung parang... At saka sabi ko, kung makikita na kami rito, baka ma-preempt yung plano ko. Gusto ko may pasabog kami dalawa ni Oge, yung walang yaan kami dalawa sa isang pelikula, yung gano'n. So, ang generous niya. She didn't mind na, support ko si Vice, okay. Ganon, kaya ang masyadong mahal, atag dito, itong pelikulang to talaga, natatouch ako tuwing pinag-uusapan. Kasi iba siya iba yung pagmamahal nila doon, iba yung pagmamahal ko dito sa movie. Iba rin yung pagmamahal ko at yung pagmamahal na nakuha ko mula sa mga kasama ko. Grabe sila sa akin dito. Grabe nila akong minahal at sinuportahan. Grabe sila. Meron silang balak lahat sa akin. Parang lahat sila pre-project nila ako. Lahat from the director to my co-stars, parang lahat sila may project sa akin. Parang pina-project nila ako. Yung gusto nila, may gusto sila sa akin na makita ng mga tao pag pinanood nila yung pelikula. And with that, Direk, ano yung gusto mong makita namin kay Vice sa pelikulang to? Siguro ang pwede kong ikwento is how I approach the entire shoot, this being our first collaboration. I already mentioned this earlier that I just really wanted to be surprised. And during our first shooting day, I remember that I think I was able to capture, it was just a 5-second close-up of Meme as Bambi. And when I caught that, I felt napaka-authentic.
I suddenly felt that Bambi is alive. Nakuha talaga yung core ng character. Kasi syempre na nagsisimula, ano ba to? I know what's expected for me to come up with a film that's entertaining, but at the same time fresh, but at the same time, it should be a true Vice Ganda movie, but it has also have to have my own touch. But it's a lot. Parang the pressure was there, but on that first day, I let go of the pressure and I just decided to embrace the process. Kasi nakita ko yung authenticity ng character and I felt that if we could just stay true and stay grounded to this authenticity until the end of the filming process, we might be able to come up with something special. And I think that's what we're all able to achieve. A story for the family, and in terms of how the audiences are going to see Meme, I think they're going to see Meme in a new light. Familiar pa rin, ito pa rin yung Vice Ganda na minahal niyo, pero mas marami pa kayong mamahalin sa kanya. Doon sa pinakita ng trailer kanina medyo different, naninibago kami. Na hindi yung from start to finish, puro magkapatawa. Ngayon hindi, may away, may drama. So, Nakakapanibago talaga. Nakakapanibago. Sa script pa lang nung nabasa, nakakapanibago. Sa set, nakakapanibago. Ibang-iba. This is a brand new experience sa akin na napakaganda. Yung nabanggit mo na yung script, I wanna go to Jumbo and Daisy. Meron ba kayong pinattern na tao? Meron ba kayong inspired ba to by true events? Aminin nyo na nabuhay nyo yun. Ano ba? Jumbo? Actually, totoo yung sinabi ni Meme. Pinaghalo-halo lang namin yung mga parte namin para mabuo si Banda. Pero kasi OFW siya di ba? So did you have to interview yung mga breadwinner na nagtatrabaho abroad? Yes, we did a lot of research and interviews. Marami kaming nakausap ng mga breadwinners na international Filipino workers din. Right. Just like Bambi. Then, nung naririnig namin yung mga stories nila, very heartbreaking, heartwarming, at the same time, very inspiring. Kasi iba-iba man yung version ng kwento ng mga breadwinner, iba-ibang bihis man, lahat nagmumula sa isang bagay, pagmamahal sa pamilya. So that's very empowering. At ang sarap palang magkwento ng mga kwento ng breadwinner kasi kadalasan hindi yun napag-uusapan. Thank you, Jumbo. Daisy, you wanna add? Siguro add ko lang din na nung nag-i-interview kami, I was expecting na makakakuha kami ng kakaibang breadwinner story. But as it turned out, halos lahat ng breadwinner, pare-pareho ng pinagdadaanan. And siguro, nung na-realize namin yun, parang ang sarap palang ikwento nito kasi walang nagkikwento na kung titignan mo, sabi ko nga nung una nating media con, pag nasa brainstorm room kami nila ate, tsaka nila direct, sharing ba to o brainstorm? Kasi parang lahat may common denominator na yun yung trinay namin i-explore dito sa And the Breadwinner Is. Alam mo, mukhang matatawa kami pero talagang ma-antig din kami dito. Oh, kasi ano talaga siya, kaya sobra siyang relatable kasi kwento namin. Yun. At kwento nyo, at sigurado kaming kwento ito ng kakilala nyo at malapit sa inyo. Kwento natin lahat. Hindi siya malayo sa bahay, hindi siya malayo sa realidad, hindi siya malayo sa alam ninyo. Kaya lahat tayo makaka-relate. Imposibleng wala tayong kilalang breadwinner di ba, no? Ang follow-up question ni Natalie is also for you, Vice.